Yung DJ kasi nung araw nakakaaliw panoorin habang nag-spell yan. May kinukuyo yan ng music Lalo na nung 90s, tagahalokay pa yan ng ano. Oo, yung mga cart, di ba? Galagay ng ano yan. Ngayon kasi, mouse pa lang yung naka-program na, papatugtugin na lang nila. Para dahil ginusto nyo mag-DJ, sigurado may naisip na kayong DJ name para sa sarili nyo. Wala. Sorry yan. Hindi pwede. Kasi, ewan ko. Jamburat ba yan? DJ Jamburat? Ito ba yata yun? DJ Jamburat! The Pod Network Entertainment. Saka lang. Hindi pa rin Isa naman tayong lahat. Oo. Ilang puso. Baka sabihin Siyempre, naman baka sabihin ni Ivan, nilalaglag natin siya. Oo. 700 episodes, ginagawa namin. Isa lang pala dapat. Nako, Pero ngayon pa dahil lang. mahal ka namin, gagawin namin kahit kami pa para rin. sa'yo to. Oo. Yun. Kaya- Pero bago tayo lumayo, shoutout nga pala sa food sponsor natin for today. Naknam Fucha. Nak ng Yoy, pucha. thank you. Naknam Fucha. Paring Luisito. Paring Luisito. Oh, Luisito Santos. Oo, pare. Oh. Ano yun? Si Luisito Santos. DC Double B. Pero ibang klase yung padala nila, pare. Yan si Balita Luisito. madalas hinahatid. Ngayon, pagkain. saka Pagkain, drinks. ang sarap. Nak ng pucha. Naknam Fucha. Thank you rin sa Deadpool. Yeah, Deadpool. Oy. Yan. Na hinipo ng kanyang sarili. Yeah, putang ina mo. Yeah. Yan. Welcome to the Cool Pals. Episode 676. Exclusive. On 2 platforms, which is Spotify and YouTube. Kailangan. Pa pa pam pam pa 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 pam pa 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 pam. Pa pa pam pam pa 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 pam. Pa pa pa. Dapat medyo dramatic eh. Tama. Nakakahiya ka. Oo, nakakahiya yung pempem mo. Ang kami niya nakitang mga butas sa nota. Pero bakit yung muna ang pempem mo? Hindi, kasi yung doon pa lang sa musika ang... Ano nga yung lyrics doon, Rems? Nalimutan ko rin. Hindi, musika ang... Baka magkamali tayo doon sa isang word eh. Isang word lang yung magkakamali tayo eh. Music. Musika ang buhay Ayusin mo yun. aking Pinapakinggan ka niya. tinataglay. Kailan may Google na, hindi mo ginamit. Mag-move on na tayo. Hindi, kasi kaya... Nako, Bakit nga? Kasi nga, ang guest natin ngayon, may isang word din eh. May isang word din ako hinahanap eh. Ano? Legendary. Yan, legendary sa paggawa ng musika. Pag-produce. Pag-produce. The legendary producer and sound engineer. Pakilala na natin. Walang iba kundi si Mr. Angie Rozul. Woo! Yeah. Sa mga hindi nakakaalam kung sino po si Sir Angie Rozul. Sabi niya, Sorry. kahit siya tinanong niya, sino si Andy? Sabi niya, Slip of the sino si Maraming Angie nagkakamali sa Akala ko nga nung una, sir, ay babae. Oo, marami Oo. naman nagkaganon. Maraming nangyari na, babae pala yun. Kasi lagi kayong nasa likod ng mga kanta. Di sa text, palaging ganun, no? Good evening po, Ma'am Angie. May Miss Ready na po yung Angie. studio. Dati nag-judge ako ng isang song competition sa isang probinsya. Then may plaque na binigay sa appreciation. Ganyan. Di niya may bigay sa akin kasi nakalagay Miss Angie. Pero Angelo kasi Inaantay niya, no? Tsaka may gift bag na isang bag ng panty. Bakit po naging Angie? Kung Oo, Angelo. yun na rin yun ang tawag ng airmat ko since bata ako. So malaki na ako nung malaman ko yung Angie pang babae. Kasi nung panahon ko nga pala may boy, parang Angie boy. Di ba 70s ganun eh. Ang hassle niya sa blind date. May nakadate ako na dati. Ano niya? Pagdating niya doon, dalawa kayong lalaki. Jerry and I. Geraldine. Ay, di bagay. Kasi Jerry. Si Jerry girl. Angie. Saka si Angelo, Angie no? boy. Angelo. Angelo po, no? Angelo. Angelo. Hello. Kailan po ang first kiss niyo? Kasama yun. Kasama yun sa 14. Yan. 14. 14 years old? Ano po, may tang na ito?
Pero, siyempre. Smack. Tapos hinihimas mo si Deadpool habang tinatanong mo. Palaro nga yan. Sa mga hindi po nakakaalam, sa mga cool pals natin nakikinig kung sino si Sir Angie Rozul, ano po ba ang mga sikat na body of work ninyo, sir? Parang ang dami para ano yun eh. Siguro Kasi mga sikat. sabi ka na lang. Siguro Francis ng- M. Yeah, Francis M. Ano ba yun? Nag-start ako kay Francis ng ano ba yung album na yun? Yo. Yeah, yun na. Yung Yo? Thunders eh. Hindi. Yung may, Mga yung cover kabayan. nun, yung may PlayStation na Tekken. Yun eh. And then yung Freeman 2. Yung Happy Battle album. Yun yung first yeah. album ko kay Francis M. M. Gaano, Gano'n Hindi. Papunta na doon. Paano katrabaho si Francis I M? always say France. Di ko yun malilimutan. Yung taong yun. Alam mo yun. Kahit saan ako makita nun, okay. Kahit nasa loob siya ng isang restaurant, naglalakad ako sa labas. Sa labas yun. Kung nakita niya ako. Hindi ko malilimutan yung si Francis. Ma'am Angie! Kaya pala hindi ko kalimutan. Ako, dito na naman si Francis. Tatawagin na naman akong Ma'am Neto. Sino ba nagkamali sa inyong artist na mamang tinawag? Halos sa'yo? lahat. Halos lahat. Oo. Pupunta pa lang. Ginagawa na bang prank eh? Mga tipong, sino kaya to? Babae yung, namin, yung tech namin. Diba? Hindi ba uso dati yung babaeng tech? Oo, hindi ba? Sa Amerika lang may babaeng tech. Nung panahon. Nung mga panahon na yun. Sige, Rems. Hindi, yung nakita ko sa trivia, pinakamaganda raw niya, pinaka nakakatawang experience niya daw si Pepe Smith. Oo. Bakit? Sige, ano nakalagay dyan? Si Pepe Smith daw. Marami si Sir Angie. Nasa studio. Teka lang ba? Oo. Tapos hinihintay niyo yung drummer. Mm-mm. Tapos siya pala yung drummer. Siya pala yung Anong year to, sir? 90s na yan. Di ko na maalala. Sorry. Basta, ano yan eh, kay Jun Lupito album yan eh. Tapos, Bodhisattvas dala ba yan? Bodhisattva. Oo. Kayo po ang nag-ano niyan? Nag-recording. So, si Pepe may dalang gitara. Tapos, 2 oras na ako naghihintay. Tono siya ng tono ng gitara. Tapos, si Jun Lupito, siguro after ng kwentuhan, Pepe, ano na? Sige, yung stick nasa likod. Ano ko lang, parang may napanood lang ako na parang documentary na pinagtripan ni Mike Hanopol si Pepe Pepe, Smith. oh. Tapos pinag-drums niya ng Ulan. Ano Ulan Rock ba yun? and roll sa Ulan. Oo, yun. Oh. Tapos sobrang lupit daw nung ginawa ni Hana na pagdadrums. Natural si Pepe. May ganun tao, di ba? Natural yung mga yung bagay-bagay sa kanya, yung mga kung ano yung meron siya. Hindi ba siya mahirap katrabaho? Hindi. Si Pepe pag sa naalala ko, matino naman 'yun. Pagka may fans na lang, kunyari may tama. Parang si Rems lang. Pero Oo nga. pagka kayo na, matino 'yun. Karakter lang talaga. Oo, Karakter lang talaga to si Rems. Oo naman. Negative nga ako eh. Ito ang dapat na pakinggan ng PIDEA. Karakter lang. Karakter lang. Yun na yan, given na yun. Kung ano man. Kung ano Pero man pagtugtugan, recording, focus lahat. Oo. Sa studio, kung may bisyo ka makikita dyan, no? Lahat sila functional eh. Alam mo yun? Yun yung mali. Pagka sinundan na ng mga bata, kunyari fan ni Pepe. Si Pepe kasi nagaganto eh. Yung nagtitig na ganito. So, kala nila, pero yung nasa ganitong trabaho, like kunyari sila yung mga artist na nagre-record, na to eh, may deadline sila eh. So, kung hindi nila ma-deliver yun dahil wala silang gana o diba? So, kaya nagagamit yun. So ngayon parang Ang pinag-usapan natin na fast food. Kasi ang fast food ay bisyo. Oo. Pwede rin. Sugary sweets. Kaya naman Oo. nananaba si Pepe Smith. Share ko lang yung isang kaibigan ko nag-PA kay Pepe Smith. Siguro mga 24 siya noon, 25. Nakipagsabayan siya kay Pepe Smith ng bisyo. Tapos, hindi niya kinaya, sabi niya, tama na po, tito. Mga 60 plus na si Pepe noon pero di pa rin nila kaya sa bisyo niya. Yun lang. Kayo po ba yung presence nyo sa studio is
kinocompose pa lang yung kanta, andun na po kayo? Hindi naman. Bihira lang yung ganon. Ano bang album ng Eraserheads yun na kinuha nila yung studio for a month. Nag-start sila ng sulat. Then hanggang Ano pong album nila yan? Baka Caterpillar. yung kaya. alam mo yung Julie T. Jerky. Yun yung ano na yun. Aloha Milky Way yata yan. Oo, yata, oo. Yun na yun. So nung pumasok po kayo, parang tapos na silang mag-compose, ire-record na lang. Doon po kayo papasok. Hindi, nandun lang. All throughout? Sa proseso. Lalabas ako, syempre. Wala naman ako contribute dun eh. Yun yung, Pero, kailangan nandun ako kasi baka hindi ako bayaran. Papunch in ka lang. Oo, diba? Pero pag nandun kayo, anong na-obserbahan nyo minsan? Kung paano sila gumawa ng kanta? Diba? Si Ellie kasi talaga yung pwede ko sabihin na song factory. Siya yung Susulat. doon. Rock and roll si Raymond. Alam mo yun. Siya yung pwede kong sabihin na pinakamusikero si Buddy. Okay. So, yun. Siya mag-aareglo, parang gano'n. Hindi. Pwede rin, no? Ano na nila yun? Usapan na nila yun. Yun yung doon. Si isa, Marcus. Si Marcos. Okay, yun na nga yung... Siya yung Pepe parang Smith. hindi ko pwedeng sabihin. Ikaw ay sa telepono. Ikaw ay lang sa telepono. Hindi, sabay ka. Okay, iba yung ano. Ayan Kaya marami rin nakaka-observe nung mga... Kung sakali. Oo. Kasi kung maanoyin mo sila, parang... Di ba comedy show to? Ba't ganun? Hindi, pag kailangan ng tao, tatawagin namin kayo Mama One Andy. for all for one sila eh. Oo. Yun yung Pero, yun. Na-amaze kasi kami na ngayon lang din namin nalalaman yung mga bagay-bagay na yan. Pero ikakat na. Pero Ikakat nyo kasi yan. nakakat ito ha. Please, please kasi. yan. Oo. Oo. Pero pag sa sino naman yung pinakasintonado? Sintonadong Hindi, singer. totoo ba yung Oo. yung kay Ellie na tinitweak yung sa vocals or Nung analog times, maayos naman si Ellie. Wala talagang technology pa noon para Ayusin. Synthesize. Yun. So kung kailangan nyo magtagal hanggang makuha niya yung yun naman. Gaano katagal ang proseso ng yung pag-record ng isang kanta? Masaya yan ng mga 15 hanggang 20 hours. Masaya. Masaya. Album to o kanta? Isang kanta. Isang kanta. oo. Kasi ano bang inuuna muna? Hindi, siyempre kung may chance kayo na meron kayong mamili ng mic na gagamitin nyo. Mag-try ng drums na gagamitin niyo. Tatry pa muna lahat. Kasama na dun. Testing kasama na doon. Oo. Tapos, May ibang producer na kung ano yung key ng song, itutono niya yung drums ng key ng song. May ganun din ba kayo? Hindi ako, yun na. Ko, hindi ako musikero Hindi rin. Ang talagang recording engineer lang ako. Mixing engineer. Though hindi ako siguro tatagal ng ganun katagal sa trabaho to kung hindi ako mahilig sa music. So, alam mo yun, nagkaroon ako ng taste din sa music. Na-acquire ko rin yung skill kung ano yung skill ko ano yung mali or ano yung tama. Yun yung meron. Yun yung meron sa akin. And kung nag-produce man ako, piling-pili yung mga na-produce ko kasi yun yung mga gusto ko lang makasuot ng producer's hat. So, yun. Sinimulan ko yun sa Kwan. And then, join the club. Kayo po ba yung yung taste nyo ba ang nagsasabi na parang kaya kayo yung sought after na sound engineer ng mga banda? Siguro nung time na yun. Oo. Pwede. Ano Kasi, kinaibahan ngayon ng analog pa dati ngayong digital? Paano yung adjustment ninyo?
adjustment. Sa akin, paano ba? Nung araw kasi para gumawa ng recording, kahit sabi mo demo recording studio talaga punta mo niyan eh. Ngayon kasi yung tunog ng demo recording mo, in the box, nasa bahay lang, maganda pa yung tunog niya dun sa mga 70s or 80s na recordings eh, di ba? So maganda yung in the box, maganda yung technology ngayon kasi madaling gumawa ng music. Alam mo yun yung madaling gumawa ng kanta. Mas kaya na ng sarili lang sa home bahay, setup, no? home O setup. setup lang, oh. Oo, may ganun na, may ano na. Ngayon, kung gusto mo ng opinion ng professional, ayun, choice Yun mo ang yun. kailangan mo na mag-studio. Nakaka-distract lang na pag sa bahay ka, yung magmi-mix ka sa laptop, tapos magbabrowse ka ng porn, di tangin na, 15 minutes mo, nilamon na kagad nun. Oo. Pero minsan pang ano rin yun, ang pa-condition. Ano po ang mga paborito niyong porn? Pwede pakat. Siguro ano lang, kasi hindi naman lahat din ng imimix ko gusto ko eh. Di ba? Hindi lahat ng kanta na imimix ko Lahat ng genre, hindi ano? gusto ko. Depende. So, ang hirap magkaroon ng mood para Mas mahal ang singil mo kapag hindi mo genre. dahil ito yung work ko, hindi ako nagkaroon ng genre. Kailangan maintindihan mo lahat. yun. Yun yung ano. Mas mahal ang Parang- singil mo kapag kupal yung banda. Mapupunta sa ganon. Sino ang pinaka-kupal na banda na? Pinakamahal na siningil. Ikaw Yun na lang. Ang ganda na ni GB, no? Hindi lang Sa akin tayo. kung may ganun nangyayari, di na, aalis na rin ako. Kahit nung nag-umpisa pa kayo. Kasi pag nag-umpisa pa lang, parang wala kang power na umalis. Siyempre, eh. nung nag-uumpisa. Pero walang ganun na, sa mga sinimulan ko, walang ganun pa eh. Walang experience na Wala, ganyan. oo. Ako ang tanong ko kasi nawi-witness nyo sila gawin yung mga hits nila eh. Ano yung parang chemistry o yung make ng band na nakikita nyo na yun yung rason kung ba't nagpo-produce sila ng magandang music? May ganun ba na parang ito yung rason kung ba't successful sila eh? When you see them work together, parang ganun. Wala akong masyadong ganun. Hindi ko nakikita yun. Wala. Ganun. Kasi para sa akin, kanta talaga rin eh. Kanta eh. So, kung maganda yung kanta kahit anong arrangement ng banda, Labas hit pa rin. yung kanta eh. Ngayon, ang lagi inaabangan sa akin nila nung araw pag gumalaw ang ulo ko habang nire-record yung kanta. So, Nagbabrowse pala ng porn. Nakakatulog pala eh. parang yun yung magic nung kanta na kanya first time mo narinig, then nung mag-second chorus, parang nasasabayan mo na yung kanta. Yun na yun. First time mo Nagkakataon siyang ba talaga na nagugustuhan mo tapos sumisikat? O May mga nangyari ganun. May ginanungan ka na umasa sila na parang gumanong ka, Angie, parang nasa na yung... Hindi. Nasisip pa yun. Oh, nasa yung wish list namin. Oo. Walang ganun. Tinanong lang kung gusto ko na sisig, gumanon ako. Kasi ganyan si Johnny Carson eh. Pa si Johnny Carson, ang style naman niya, pag yung stand-up nag-perform, tapos in-invite niya dun sa table niya, ibig sabihin gusto ka ni Johnny Carson, pasikat ka na. Parang ganun. Parang okay. ganun. May ganun Oo, pala. may ganun. Oo. Nagustuhan niya yung performance mo. Parang ganun. So, ikaw yung Johnny Carson ng mga banda pala nun. Etong Eraserheads ba nakitaan nyo ng ano? Hindi kasi ako fan ng Ed. Sorry. Pero, siguro that time di yun yung taste ko talaga dahil yung later ko na lang na ano yung tunog ng punk eh. So, nung time na yun, before ko makasama sila, magaling yung mga musikero eh. Di ba? Magaling. Tapos sila. Tapos sabi ko, okay. Pero kung siguro, sa akin, masabi ko, kung may chance na ipaulit sa akin yung mix, gagawin ko yung, kasi naintindihan ko na eh. So, Sino bang favorite nyo nung time na yon? Na band, local band? 90s ito eh. oo, local band. Sino Nasaan ba? na nakatrabaho nyo? Siguro yung Maya yon mas na ano ko pa ang Maya. Mas naintindihan ko. Yun yung Bamboo pa ito. hindi na. It's Not Easy Being Green album sinimulan with Bamboo. Then natapos yun, wala na si Bamboo. Si Rico. Kaya medyo matagal ginawa yun. Kasi recorded na lahat yung vocals ni Bamboo tapos bigla siyang nawala. So nirecord ulit ni Rico yung lahat ng vocals. Kaya pa rin nag-record nun. Mm.
Ano ba kayo? Team Bamboo o Team Rico? Awkward ba nung si Rico na yung nag-record ng kanta? Tapos sa studio? Di naman. Hindi naman. Parang trabaho lang Ito talaga. yung umaaraw umuulan eh, no? Yung unang labas ni Ano Rico. ba talaga Hindi, nag-away ba it's sila? not easy being green. Ah, it's not easy. Ito yung may nervyoso, grounded. Yeah. Medyo na-release ng label yun eh. Hindi masyadong inano yun. Kung meron po kayong yung tinatanong po nila GB na itong mag-hit to, o itong banda na to, magana. Meron din ba kayong nakita na na parang ito magdi-disband to? Tapos sumikat. Wala akong nakita pa. Wala naman sa kanila. Wala naman. Away sa loob ng studio, may nakikita. Marami. Ano minsan yung pinag-aawayan? Pronunciation ng words. May L! Dagdagan mo ng L! Sabi ko siya, lalaki siya eh. Miss ka ng miss! Sa akin, pagka boring pag di nag-away. Part ng isang banda yung mag-aaway. Ibig sabihin, pare-pare silang may passion dun sa ginagawa nila. May nagsuntukan. Oo. Sinong nanalo? Sino yan? Feeling ko si Akol, nandito nagtrabaho siya sa si Akol. Pero hindi dahil sa may nagsuntukan pero may nanuntok pero hindi sila magkabanda, mag-asawa sila nagsuntukan. Ang ganda niyan. Ito ba yung ibang laban yan Ito ba yung pinakat nyo? Na mascot? So, yun. Hey, whether it's a struggle you can't seem to get through or a dream that seems too daunting for you, this is Mirza Season telling you that you can do this. Let's figure it out or find someone who can. I'm a confidence coach and host, an ex-editor, ex-model, ex-20-something, ex-30-something, exactly who you need to help you navigate through life's ins and outs. What are you waiting for? Let's go! You can do this. May tanong po dito, Sir Angie. Noong 2015 daw, tinanong kayo kung 5 favorite albums. 3 lang yung sinagot niyo. Cynthia Alexander's album, Kwan's album, and River Maya's Tuloy ang Ligaya. Ngayon ba nagbago na daw ba ang favorite ninyo? May dadagdag. May nadagdag pa. Parang wala eh. Sorry. It's Sila pa rin. Okay lang naman po. Hindi naman po natin papakat yun. Anong factor doon sa 3 yon ba't nyo sila favorite? Wala. Unang Original. Cynthia Alexander. Oo, original. Ibig sabihin, wala. Para sa akin, commercial siya. Nag-gets ko, pero wala siyang kamuka. Yun Unique sound. Hindi siya... Maano mo naman yun habang inuumpisahan yung recording, parang alam mo na yung ginagaya eh. Ano mo Sino na. bang madalas ginagaya dito sa Pilipinas ng mga local bands? Ngayon? Ah. Ito. Nung bata ako, karamihan ng banda, ang reference, foreign band. Mas UK or US? Halo, Halo. oo. Pero Vanilla Ice. di ba yung rap naman, di ba? Yun pa rin yun eh. Pero nung ngayon, parang minsan pagka kinakausap ko yung isang client ko and then tatanong ko ano yung mga influences niya. May local eh. Parang para sa akin pero siguro yun na yung panahon ngayon, alam mo yun. Parang sa akin kasi parang ba't ka makikinig gumagaya lang naman yung Pinoy, di ba? Yun yung ano natin. Ano tayo di ba? Parang pag pinakinggan yung music natin, di naman talaga Pinoy music yun eh. Western pa rin yung influence di ba? Wala nga tayong nilalagay na instrumento ng Pinoy dun sa music natin eh. Di ba? Ano po ba yung mga Yung sa badyaw na drum, gusto mo lang. Oo, di ba? As percussion, kulintang, di ba? Sana kung may Tambol ng ganun, promil. di ba? Sino bang sino ba? Yung kapatid ni Cynthia, Si Joey. Joey Ayala. Grace Nono, di ba? Parang ganun. Grace Nono. Ganyan. Yun po ba ang masasabi talagang original para Pinoy sa akin, music? kung parinig mo sa foreign yun, Oo, sila yung Pinoy. kukunin nila. Di ba? Ako nagulat ako sa isang gig ni Bayang Barrios na sayawan pala to pagka si Bayang Barrios. Tapos masaya puro foreigner yun. Parang yun yung nagulat ako. Diba? Ay, naiyo kapag sinasabi na may narinig ka na OPM song tapos sasabihin na parang tunog foreign siya. Ang ganda. Naano ako dun. Kasi nga, hirap na nga dito sa OPM na mag-create ng sariling identity eh. Oo nga eh. Baka ganun kasi doon nakahulma yung
yung music genre, nila. no? Kaya nahawig sa foreign. Kahit naman yung sa atin, yung rock. Hindi naman talaga sa atin yun eh. Di ba? Tsaka ngayon, yung Yung sa P-pop. P-pop, yan. Nag-record ba Okay, kayo ng P-pop? na-gets na natin. Nakuha na natin. Nakuha na natin. Guys, alak! Anong alak niyo, sir? Ano ba laman yan? Papainom. Papainom. Tubig. Ako rin, napainom Sir ako Angie. Hindi, sa akin, oo. Yung kung tutusin, K-pop, medyo 80s yun eh. 80s pa rin yung sound na yun. eh. Tapos P-pop. Oh, di ba, nauna naman Sex Bomb eh. Sex bomb o beanie? Hindi ako Nakikinig familiar po ba sa kayo? Beanie, pero parang minsan nagpunta sa studio parang isa lang yata kumakanta talaga. Di ko alam Di ako sure. Nag-record din kayo? Nag-record sa studio, di ako yung kasama, pero Okay. parang isa lang. Parang binubuo pa lang sila dati. And then isa pa lang talaga yung Singer. kumakanta. Pagka magpapa-record po sa inyo, tinatanong nyo muna yung background katulad ng tinatanong nyo na kung ano yung mga influences nila. Ngayong matanda na ako, guys, na ano, kasi wala lang. Research sa para kanila? lang, kumbaga, para lang same language kami pagka nagsama. Magsasama kayo sa loob ng studio, matagal. Kung parehas kayong stranger, medyo, di ba? Medyo mahirap. Mahirapan kayo 15 hours eh. 15 to 20 hours. Oo. One song. Alam ni, ano yan. Ano yung pinakamaikling time na nakatapos kayo ng kanta? Meron bang gano'n na parang... Oo, meron din. Na parang, wow, Magugulat sarap. ka. 10 minutes, makapla tayo. kargado si Pepe Smith. Meron din meron din Gigil ang na tagal gigil nyo eh. pala. Oo. Kaso lang dahil productive, alam mo yun, parang wow, nakatatlong kanta pala tayo. Di mo na ramdaman na 10 a.m. na, alam mo yun. Nag-enjoy kayo. Oo. Ang mahirap talaga na recording yung parang traffic. Yung hindi kayo umaalis sa isang pwesto. Kasi pinipilit niya na makuha yung gusto niya makuha. Which is, siguro, in 5 attempts, alam mo na Mahirap. hindi niya makukuha yan. Pero, makukuha niya yun sa ibang araw. Hindi ngayon. Di ba? Ina-advise nyo bang gano'n? Kung tatanungin ako. Lalapit sila kay Master Hans. Anong araw pwede ikaw record para? Ilipat nyo yung pinto dito kasi nakalaharang yan sa Western Sea. Kaya hindi matapos yung kanta, malasar eh. Pag sound engineer talaga, they will not meddle dun sa creative part. Oo, Dun lang kasi sa pag-record. ano yan eh. At unless ano ka talaga, kuha lang ka ng opinion. Kasi yun yung training ko. Nung araw kasi artist, then may producer, then may sound engineer. Then yung producer and sound engineer, may division niya na hairline. Nababasa mo yung gusto ng producer. Nababasa rin ako ng producer. Okay. Yun yung ano niya. Nababasa namin yung artist. Meron ba kayong sino yung pinaka nahirapan kayong artist na i-produce or yung Baka pwede ayusin? huwag na lang pangalanan. O, Yung mitikuloso. experience yun na lang. Hindi, ang pinakamahirap sa akin basta alam ko na yung ginagaya. Yun. Kasi pipilitin nilang i-attempt yung ginagaya nila. Yun, lalo na kung alam mo namang sikat na yon, competitionan mo pa, di ba? Para sa akin, dapat gawa ka ng ibang flavor para mapansin ka eh. Oh, di ba yung mga nag-audition puro Moira yung tunog? Gaya nun, di ba? So, okay, sabihin mong nagaya mo si Moira, pero mangyayari sa nun, bubuntot ka lang kay Moira. Di mo maunahan si Moira yun eh. Oo. Di ba? So, hanggang paano ba? Unless Parang mga kumuha ka Chinese na electronics, di ba? Ginagaya lang niya yung mga magandang original brand, di ba? So never silang uuna dun sa brand na yon kasi bubuntot lang sila dun eh. Kita nyo naman ng Huawei. Oo. Sa ngayon, sa mga ibang narinig ko rin na sound system, di ko na rin ma-differentiate yung tunog China ng... brand. Pero sa lahat ng mga na-experience nyo na recording, meron ba kayo na hangang-hanga kayo sa vocals ng isang singer na parang, ang galing nito. Oo, Lahat si na- Bamboo yun. Si Bamboo kaya talaga. Oh. At nasagot na po na Team Bamboo. Yung tatlong album ng Bamboo na banda. Ayun, co-producer ako nun eh. So, yun. Yung demo pa lang na vocal si Bamboo, yun na eh. Mapapalingon ka na eh. Yun na yung... Talagang pag kunyari kinanta niya sa live tsaka dun sa Diba? recorded, Oh, pareho parehas. lang. Okay. Yun yung ano nun. Tapos ano pa yun?
yung naranasan ko, sir, pag nagkamali siya, ayaw rin niya ng doon lang sa spot ko cure. Uulitin niya. Uulitin niya. Galing. Gawin niya yun ng 4 times or gano'n. Hindi ba nagagalit yung mga ka-bandmates niya? Hindi. Kaya naghiwa-hiwalay. Biro lang. Oo nga, Kay Rico Blanco, cure, pwede na eh. Yung apat. masakit ba sa inyo yung umalis siya ng Bamboo being, Na-attach kayo dun Oo, sa dahil- mga... Or Producer, nagulat ba kayo o nag-produce. nakita nyo na you see it coming? Oo, makikita mo na yun. Makikita mo na rin yun. Pero syempre, iba yung... Ito, magdi-disband to. Oh, pero ibig sabihin, di pwedeng hindi siya may mag-offer ng solo sa kanya, di ba? Pero, tama ba? Nasabihin ko. Pero, iba pa rin yung kanta ng banda eh. Kesa nung mag-solo na siya eh. Magkaibang flavor. Iba. Ewan ko, hindi ko... Parang sabihin ko maganda naman yung buong production ng mga solo na Bamboo. Pero, parang para magmarka, hindi eh. Alam mo si isa pang na-amaze din ako pag kunyari recording tapos live, si Ebe Dancel. Evidence. Sugar Parehas free. lang eh, no? Oo. Kuwang-kuwa. Yung first album na Sugar Free. Ginawa Kayo ko din rin. Kayo Ano? din ang Sa wakas. Yung sa wakas album. hindi kayo nahirapan sa Sugar Free. Hindi. Actually, that time, alam nyo ba na ang gitarista ng Sugar Free that time ay si Rico Blanco? Ha? Nung Nung sa wakas? Yung record, yung sa wakas album si Rico Blanco yung gitarista doon. Galing ha? Hindi ko alam yun. Napaka-tropa naman niya si Ebe. Oo. Sobra siyang hanga sa songwriting ni Ebe. So, alam mo yun, siya yung gitarista mo ako. Ang daming yung pag sa hindi mo malalaman eh. Siya yung gitarista, syempre recorded eh. May mga ganun pa bang instances na iba yung tumugtog versus doon sa Ngayon? dati. Dati, may Meron sa eh. Wolfgang, may ganun din eh. Hindi drums. Sa 2, 3 songs. Ano yun, Sa dahil aralin hindi na lang. pwede o ano? May hika. Gusto ng banda na may metronome eh. Hindi makametro si Wolf. So, para mabuo yung kanta. dito. Kwak na lang, kwak. Kasi may ganun eh. Di ba sa mga... Ako sa mga foreign naman na songs, ang nag-back up pala si Sting. Hindi mo alam. Parang, saan ba yung kantang yun sa... I want my Yeah, di ba? Sa I Want My MTV na napadaan Dire lang. Straits. Dire Straits, napadaan lang siya sa studio. Parang ganun. Tapos tinawag siya, ikaw ang backup dito, Sting. Sabi niya, anong bayad? Wala. O sige. Sting. May ganun pang moment. Para di ka makatulog. Oh, may malunggay yan. Yung Sting nandyan. Sabi niya, Oo. may ganun bang moment sa studio na parang, uy, nandyan si ano, gusto niyo isama? Alam mo, yung first album ng The Youth, yung Chinelas? Album na walang pamagat. Album yung na isang walang pamagat. song doon, yung Supernova, si Cookie Chua yun. Uy, di ko alam yan. Yung backup doon. Yung babae na marinig ko doon. Ano yun, dahil napadaan lang si Cookie? Hindi, gusto nila. Gusto nila naman nandun. Pero doon na lang inaral, doon na lang narinig ni Cookie yung... Kanta. So parang, pag narinig mo naman yung backup niya, alam mo, jam lang yung backup eh. Kasi hindi siya nag-harmony eh. Hindi siya... Jumam lang siya eh. So, Kaya yung mga recorded songs, minsan hindi mo rin kaya i-replicate ng live eh. Kasi kaya sa pala. daming Lalo ginagawa. ngayon. Lalo na ngayon. Grabe yung may nyo, ang daming parang sobrang yaman ng mga memories nyo sa Oo. lahat ng mga nag-hit na Ako gusto ko banda malaman. kanta. Lahat halos eh. Ang gusto Oo, ko eh. malaman kung sino yung pinaka-laugh trip sa studio. parokya yan. Parokya talaga. Parokya, tatawa ka lang na tatawa. Pero huwag ka na magpatawa kasi titirahin ka na magpatawa ka. Oo. Nakakatawa. Para mga barkada rin na sumingit ka. Oo, tapos sumingit ka. Utolo, umihirit. Hihirit ka pa. May tendency pa naman gano'n, no? Oo. May hihirit ka din, no? Sinong promotor doon lagi? Sino ba? Lahat naman si Si Bowie. Louie, yung isang singer, Vince. si Vince, Chito, Kamikaze. Kamikaze, barkada kasi ng parokya yan eh. Oo. Kasi, yung pinaka-seryoso, yung talagang pagpasok parang opisina. Wolfgang. Wolfgang. Business. Uy, napaka-seryoso pala nila. Business yun. Oo. Hindi siya rock and roll.
Para Bakit? talagang Binuo aral. ba sila na May dala akong tosino dito. Ilan sa inyo, gano'n? Sino, no? ibang business? Ay, iba. Akala ko. Nakaano sila doon sa time dapat. Yung time management nila. Hindi ba sila magtotropa na nabuo as a band? Alam ko binuo sila ng Razorback eh. Ah. Barkada sila ng Razorback, tapos Oo. pinagsama-sama sila. Kaya pala napapag-mix mo yung kanta, James. Diba? Kantay mo, Huwag kantay niyo mo, kasi- kantay mo. Bangil sa bangil ng buhay. May ingrown ng ngipin eh, no? Pangil sa pangil. Payaso. Ang galing, ano? Oo, ang galing. Na-amaze ako doon sa mga nalalaman ko na ano. Si Ivan, mayroon ba kayong parang signature na ginagawa as a sound engineer na masasabing inyo talaga? Dati drums. Sa inyo, pag alam mo, Anjiro Ina-highlight. Ina-highlight niyo yung Parang, drums. kasi nag-start ako sa recording na puro drum machine. Kasi puro ads yung ginagawa pa namin sa studio nung araw. So, that time, medyo matipid na. Hindi na nag-hire ng sessionista. So, puro nakaprogram na yung ano. Tapos, nung first recording ko ng live drums with Freddie Aguilar, sabi ko, ang pangit pala ng tunog ng drums. So, parang naging ko yun na gusto ko magtunog drum machine or magtunog basta electronic yung totoong drums. So, yun yung signature. Parang naging signature ko na siguro after 5 years, bigla ko parang puro drums na lang yung mixing ko parang gano'n. So, unti-unti binago ko rin yun. Yung mga kupal sa banda, minumute ni Sir. Pwede ba hindi kayo na? Actually, medyo alam natin yun eh, no? Dahil nakukupalan talaga tayo sa kanila. Bakit gaano ba kakupal? Hindi ko alam. Hindi ako Gaano kakupal? Hindi ko alam kung gaano sila kakupal, pero parang Nasa itsura naman nila. sa nangyayari sa banda nila ngayon, ang entertaining kasi nagsasapakan sila sa stage tapos wala silang pake. Siya ba yung yung may bagong vocalista na binagsak yung mic dahil yung sa tech? Ay, bago. Nakita ko rin. Sa akin ginawa meron akong drum machine. Tapos nagtataka ako, namamatay, tapos mag-on. So, sabi ko, mixed depression yata yung kable nung Tapos, tagal kong inantin pala, kita ko yung gitarista nila, natanggal sa Antasia, gano'n. Di ba naman kayo, putang ina, And nawalan sila ng gitarista. Umuwi. Anong album? Tapang ilang So, ba? maririnig yung putang ina mo. Walis ka. Kasi, di ba? Sisirain mo yung gamit ko Putang ina, igamit na nga lang eh. Ang gago nun ah. Binubuksan siguro Tawa lang yung yan. binubuksan yung electric fan. Ba't ayaw? Ngayon lang nakapasok na Napag-tripan ako studio. actually. Ah, Napag-tripan ako. Di ba? Kayo ang trip niya nung araw na yun. So, tapos rin yun yung tipong nag-record sila ng kanta pero ayaw niyang sabihin yung chord progression ng song. So hindi matapos-tapos yung recording. Siya yung may alam. So, alam mo, yung intention niya para pag siya na, take one, di ba? Di ba, kupal. Bakit kailangan, kasi ako hindi ko alam ba't kailangan alam niyo yung chord Siyempre, progression? Team play. Magkakamali ka, hindi mo alam yung susunod na chords, di ba? So, magpuputol-putol yung recording nyo hanggang makumpleto mo yung di Iba ba? talaga. Ano? Pag mag-record, Pero isa yun galing naman ang kanta nila. Parang kahit kanino pa rin alam. oo. Yun yung meron sila. Oo. So, pwede na sana siyang isama sa favorites. Okay. Number 4 naman, di ba? Sa akin, pag magbabanda ka ba, kailangan aral ka talaga ng music? Meron ka na bang na-experience? Aral o puso? Sir, oo. Mas puso, syempre. Gina, parang hindi alam yung progresyo, ganyan. Walang alam Hindi, sa kahit di ka naman aral, dapat alam, mo yun eh. Alam Yung mo yun nota, eh. ganun. Oo, alam mo yun. Pero, paano ba? Meron akong nakilala na, sino ba yung actor na yun? Si Lazaro? Ronnie Lazaro. Ronnie Lazaro. May anak siya, si Gab. Na nirecord ko siya, pero nakaschedule siya pumunta ng Berkeley.
Pero galing, ganda nung ginawa namin. Tapos nung bumalik na parang naiba na. Parang nalaman na yung rules, alam mo yun. Parang, so, naging tamed. Naging sa isang banda na habang minimix mo, parang ang pangit naman ng drums, ang pangit naman, parang, pero pagka nagkasabay-sabay na, parang may magic may, ito yung wala dun sa aral. Yung aral parang sinabon lahat yung, Yun din, actually may ganyan din sa comedy. Parang the more that you, or kahit ano sigurong art, pag the more you know, the more na nagkaaroon ng rules, tas the more na nalilimit yung creation. Tama, kasi Tito Vic and Joey, mas nakakatawa sila sa 8 Bulaga kaysa sa pelikula nila. Parang, ewan ko, parang, para sa akin parang yung biglang, nakakatawa. Pero pagka scripted na, iba. Edited na So, yung impact, nawawala yung impact. Nandito po si Ivan sa sobrang idol niya. Marami siyang gustong itanong sa inyo, Sir Parang Angie. naitanong na yata niya kanina. Naitanong mo doon. Halika dito. Itanong mo dito. Sige, habang papunta si Ivan. Hindi ko alam kung masasagot ko yan Ano ang usual day ng isang sound engineer? Kailangan ba nakikinig kayo ng music? Kailangan may inaaral kayo Actually, palagi? yun yung weird. Di ba? Music yung ang trabaho mo na sa music ka. So, dapat sawang-sawa ka. Pero pag nag-relax ka, may music pa rin May pinapakinggan pa rin kayo radio station or more pili na yung mga music na pinakikinggan nyo? Well, 80s kasi ako. So, yun. 80s. Ayaw mo ng mic, ibubulong mo sa tenga niya yung tanong mo. Ito na yung mic. Ay, nahihiya si ano. 80s. Teka, New wave, mga ganun. Oo. As in, ngayon ko lang naisip ito talaga gusto ko Kasi nung bata gusto ko mag-DJ So, pagka may bakante ako, yun, nagpa-practice ako sa bahay. Pero, as hobby lang. Nakapag-DJ kayo sa radyo? Hindi. Pero, nanay ko kasi, ang tatay ko, nagtrabaho sa 99.5 RT nung araw. So, Yun nung din bata po. ako, mga 5 years old, nakapunta na ako studio. sa radio station. Parang doon kayo namulat sa music dahil tumatambay din kayo doon. Gusto ko tumambay, pero syempre, alam mong unwanted ka doon. So, pagka yung weekend na pwede akong isama, yung manood lang ako na doon sa ginagawa ng DJ. Yung DJ kasi nung araw, nakakaalipan rin habang nag-spell yan. May kinukuyo yan ng music Lalo na nung 90s, tagahalo kayo pa yan ng ano. yung mga cart, di ba? Nag-alagay ng ano yan. Ngayon kasi, May pinout na lang yung diba? naka-program na, papatugtugin na lang nila. Para dahil ginusto nyo mag-DJ, sigurado may naisip na kayong DJ name para sa sarili nyo. Wala. Sorry Hindi pwede. Kasi, ewan ko. Jamburat ba yan? DJ Jamburat? Hindi ko yata. DJ Jamboree! Only on 95.5. Jamborat. Jamborat. More jamming. Hindi, Jamburat. Hindi rat. First song, Maskulados yung papatugtog sa first song. Ayan na. Ito, Ayan na pala. makakabalik ka na, Ivan. Sobrang ano niya talaga. Kasi pag may kami Fanboy musical talaga guest, Sir Angie, pag may musical guest kami, siya yung mag-ano. Nagtitimpla yan. After ng recording, lalapit yan sa pag lumabas na yung episode, tatanungin niya yung artist, gusto mo ba yung pagkakagawa ako dun sa si fishing, di ba? Ang ganda. Hindi ako ganyan. No? Kung si Sir Angie ay ang signature niya sa pagmimix ay yung drums, pinapalitaw niya. Ginagawa niyang alive. Ikaw, ano ang... Clap sync. Well, actually, pag nag-remix ako ng mga kanta, drums din actually, because drummer din ako. Gaya ko lang. Kasi dahil drummer din ako. Kaya Okay. inuuna kong parang papagandahin na tunog. Classic guitar Ano ang siya sabi mo kasi, siya yung foundation ng music Yung drums. Ang ironic, no, siya yung foundation, tas madalas yung drummer hindi nakikita. Sa live, no? Parang hindi mo kilala yung Nararamdaman drummer. kasi siya Nararamdaman siya Galing, Pero kahit hindi niya siya masyadong makita, basta nararamdaman mo nararamdaman. siya. Pero Actually, totoo ngayon na lang naman yung banda na nakikita mo yung drummer Dati nung araw, yung drum set, Nasa puro likod. cymbals Oo. yung nasa harapan, hindi mo makita halos. Pero nakakatuwa na niremaster nila yung concert nung Queen sa Disney Plus. Pinanood ko Killer? Queen Live Killer? Yung sa Live, Live 8. in Canada ba yun? Okay. Montreal ba? Montreal yun. Tapos talagang meron silang set para sa drummer. May set sila dun sa mag-riff lang ng guitar.
Tapos kumakanta rin yung drummer, di ba? oo. Ang hirap nun. Tapos siya pa yung nagsi-second voice. Oo. Sino ba ang drummer para sa inyo? Sa pinakamagaling na Sa drummer? Pinas. Well, nung una, Pwede top 5. Si Bagets, na-mention ni Paulo Santos yan, si Bagets. Oh, top Si 5 na Bagets. lang kasi Oo. baka marami. Tapos, Michael Alba. ayun, Alba. Oo. Saan siya? Si Michael Alba, ano siya naman? Yosha. Yosha, ano yun, sessionist yun. Si Alba. Sessionist siya. Marami siyang bandang Pero- tutugan. May something sa magagaling na drummer sa atin eh. Kasi, which is natutunan ko to sa isang drummer din. Ang banda na may magaling na drummer, parang nagiging tungkol sa kanya lahat ng kanta. Alam mo yun? Parang wala siyang simpleng gagawin. Parang laging nagiging tungkol sa kanya, yung alam mo yun. So, Kailangan bigayan din eh, no? oo. Which is, natutunan ko yan doon sa isang boss ko dati, si Mike Shapiro. Na okay. Kaya, kasi simple lang siya eh. Simple siyang session drummer siya. Drummer siya ni Sergio Mendez. Bigat Asawa siya ni Kevin Letao dati. Oo, nako. Yun. So, Jazz, parang jazz yung tutugan. and then nagkaroon ako ng session with him na yung session namin para sa LA, padadal sa LA. So, kung ano lang yung napag-usapan. Hindi niya papatayin yung kanta, alam mo yun. Kung ano lang yung kailangan. Kung ano yung kailangan niyang pagsilbihan yung kanta. Hindi yung kailangan niyang sumikat dun sa kanta. Hindi. So may mga request minsan, huwag mo masyadong galingan. Hindi, siguro Kasi mas... pipigilan mo yung sarili mo eh. Hindi siguro less perma. Kung ano yung kailangan lang. Kung ano yung kailangan. Para sa yung The Who, na malupit yung drummer ng The Who eh. Keith Moon. Di ba? Si Keith Moon. Parang, yung mga kanta nila parang siya nga yung bida. Parang drummer siya pero siya frontman eh. Si Keith Moon. Ayun lang. Sa mga yung John Mayer nga, nung pinakinggan ko na lang maigi, parang yung Room for Squares na album, parang hindi yata nag-toms yung drummer eh. Di ba? Walang masyadong... Pocket lang. Parang tak ganun lang. Ganun lang yung Kaya ba yung kinuha ng drama ng Def Leppard, isa lang yung kamay? Kasi ayaw lang masyado may Pang metronome lang. Pero pas sumikat yata sila noon. Isa na lang yung kamay, di ba? So, parang pwede rin. Putulan niya ng mga kamay ng mga drummers niya. Ivan, may tanong ka pa? Wala ka siya tanong eh. Natanong ko na to actually, pero natanong mo na pala pero eh. wait lang. Di baka makatulong sa mga ibang sound Hindi niya engineer. na-expound masyado. Di ba, sir, tinanong ko if kasi dati nung 70s and 80s, medyo maganda yung quality yung mga songs natin sa Philippines. Somewhat on par din na nasa US. Pero nung 90s, parang I wouldn't say nagka-decline, pero lumayo ang difference talaga. Is it because of lack of equipment or yung skill of recording and mixing? Skill yon, para sa akin skill. Kasi hindi ko pwedeng sabihin na dapat maging slave ka nung gear mo eh. 'Di ba? Kung ano man yung gamit mo, ikaw yung nagmaman nung gamit eh. Ikaw yung dapat masunod. Hindi yung parang pag pinag-usapan yung digital and analog, mas maganda rin yung analog kaysa digital. Pero ikaw yung nagmaman nung Machine. nung technology. So dapat tumunog na maganda yan kung kahit ano yan. 'Di ba? Dapat wala yan sa pana, nasa Indian. Yun yung Ano nangyari sa mga skill ng mga musikero nung pagpasok nung 90s? Ito na yung sinasabi nyo kaninang influence na masyado ng Western. dati pa naman. Pero ano yung nagpababa ng skills nila? Di ko yung skill ng musikero parang okay naman. Wala naman akong Yung- masabi. Sinasabi yata niya yung sound quality, Areglo? di ba? Sound Yun yung quality. sound quality. Oo. Di ko masyadong ano yun. Kasi di tayo pwede mag-competition dun sa international eh. Meron silang time. May pera sila eh. Di ba? Yung, kunyari, imimix yan. Kung si Bob Clear Mountain magmi-mix siya ngayon ng 4 hours, babalikan niya uwi siya after 4 hours, babalikan pa niya next day yun. Walang patayan ng gamit, walang makikialam dyan ha. Okay. So tumatakbo yung oras noon. Di ba? Pero
kaya nilang gawin yun kasi yung market nung kanta nila, nung mga nire-record nila, malaki Di ba? Di mo magagawa sa Pilipinas yun. Yung Kailangan tapusin mo Oo, kailangan tapusin mo. Naka-ano ka, ang ano pa ng Time ang ano constraint, pa ng client mo dati, may deadline na kasi yan, kaya Budget So, din talaga. Kahit oo. sa mga pelikula din, ganun din eh. Kaya ang Yung hirap budget- pala pag frustrated yung artist, yung hindi siya 100%. May ganun. Kayo ba ginusto nyo magtrabaho sa Amerika? Di ko alam. Nagka-offer. Hindi, wala. Kasi yung katulad ko doon, limasin ko yun doon eh. Sigurado maraming mas magaling doon na engineer kaysa sa kunyari, yung mga sikat na engineer, mas marami pang magaling na engineer na hindi sikat. Ganun karami yung magagaling doon. Nangyayari kasi sa sikat, kasama siya sa sindikato ng isang ang tawag ko doon sindikato ng isang production. Kunyari Quincy Jones, ito na yung kasama engineer niyan. Yun yung ano noon, di ba? So, parang ano rin, yung mga artist din, yung mga ano doon, sabihin mo, mga saxophone, yung mga Kenny G, ganun. Mas marami pang magagaling na parang ganun doon kaysa kay Kenny G. Pero di lang sila sikat. Nabanggit nyo si Quincy Jones. Napanood nyo yung Netflix sa yung We Are the World na inano nila. Nangyari na ba sa inyo yung nangyari kay yung isang singer doon, si Al Jarreau, yung habang Palasing? nag-record, palasing siya ng palasing. Oo. Sino yung hindi na siya makakanta? Cut yun na lang din, di ba? Si ano yan? Kaya pala, ganun pa lang din. Yun. Anong alak? Hard beer. Oo, halo-halo yun. Sisimula ng beer. Kunyari, may hindi makuha, sisimula ng beer. Wala pa rin, hard na yan. Hanggang sa tulog na yan. Anong pinaka-effect? Tulog na. Natulog na. Time na, tapos time na. na. Oo, tapos na yan. Putya. Yun yung ano doon. Meron namang araw na wala pa, okay na. Meron. May ganun din. Meron. Kasi yun na sinasabi, work eh. Oo. Pressure din yung mga yan eh. Napapfrustrate din sila. Oo. Pero kuwari hindi nila magets. Ano yung nakita nyo na parang ang galing effective to, nag-break sila tapos may ginawa, ano ba yung madalas ginagawa? Usually, pag nag-away, ibig sabihin, pag nagbalik sa studio, nag-away ng araw na yon. As in, grabe. Tapos susunod na recording session na, makita mo, kabati na. Ibig sabihin, may nagbigayan na dyan. May magandang kantang nabuo yan. Para sa akin, ganun. Kasi, pwedeng nag-aaway sila dahil ito yung gusto ng isa, ito yung gusto ng isa, ganun. Pero, nagkasundo, so may usapan na, ito gawin natin. Nagkaroon na ng bigayan. Parang diba? So, may tawag dyan sa relationship, yung pag nag-away tapos mas masarap yung sex. Makeup yun. sex. Diba? Makeup Makeup sex. sex. Oo. Baka naman nag-makeup sex talaga. Si Bamboo tsaka si Rico. Hanggang sa susunod. Tinapos yun doon. Yan. Hindi, baka kasi mahaba-haba yung mga nakat natin. Saka meron Si Bamboo Villalobos naman to tsaka si Rico de Sena. Bamboo Manyalak. Hindi. Ay, siya ba yun? Hindi pala talaga ito ang apelido niya. Si Francisco. Bamboo. Yun. So, yun. May naalala ko na kwento sa Facebook, yung sa Hagibis. Isang tao lang daw yung kumanta nun, si Mike Hanopol lahat. Hanopol. Tapos in-arrange lang ng malupit na arranger. Ano yun eh, kasi A&R si Mike, kinuwento niya sa akin eh. Empleyado sila ng Vicor. Silang dalawa ni Ray Valera. Kinuwento lang sa akin kasi elementary pa lang ako nun. Yun. So, project ni Mike yung, syempre, alam mo na yung kinaya naman ng Hagibis eh, di ba? Village people yun eh. Talaga? Umuo ka pa no? So, gumawa sila ng gumawa ng production si Mike, then hahanapan na lang niya ng kaharap sa stage or hanggang sa wala silang nakuha. Ano yata, hindi, Puro dapat lip sync yata magkasama-sama yung Haji, yung mga ganun, Rico J, dun sa ano na yun. Tapos lang pare-parehas na... Tsaka isang tunay na Indian. Pare-parehas na Village people talaga eh. nangyari. Taga ganun lang siya. Kanya-kanyang karir sila eh. Marami din talaga nakatrabaho. Iba tayo nag-connect. Indian mo sa Indian ka. Pati Sharon Cuneta nakasama niya.
Hindi. Pero Hindi gumagano. na kasama si Sharon. Si Leia. Siguro may na-mix akong mga Sharon, pero hindi ko siya Nasa studio. kasama sa recording. Na-mix ko lang. Ganun. Leia Leia, Salonga. meron akong Leia. May ibang, siguro may isang Disney song. Oh, anong Disney song to? Hindi ko na malimutan. A Whole New World ba yan? Hindi. Isa pa yan Mulan, si Leia Mulan. eh, no? Bakit? Parang may kasalanan sa'yo eh, no? Ano ginawa ni Leia sa'yo? Kung ano yun yung nirecord mo at pinerform ng live. Oo. Ganun Same. din. Pati yung hinga eh. Oo. Aral yun eh. Bago humarap sa'yo, naaral na niya yun. So, ang dali ng trabaho nyo kay Leia. Mabilis siya. Pagpasok pa lang, Oo. ilang takes lang to. Ilang takes. So, unless mayroong naisip yung producer lang na pwedeng ibahin or ano. Diba? Yun yung ano doon. Yun ang mga masarap katrabahong artist. Yung pagpasok, prepared na. Saka isa yun sa mga na-record ko na nung tumunog parang tingin ako sa mga gamit ko. Ano nangyari? Sabi ko, wala pa akong pinipilit. Ang ganda na. May ganun. May ganun si Juris eh. Juris ng MYMP. Oo, pagharap sa mic, wala ka pang ginagawa. Ang ganda na agad ng tunog. Ano bang madalas na pinipihit para gumanda ang boses? Treble Kaliwang o betlog echo? po Para to. sa mga nagkakaraoke, Sir Angie. Kasi madalas echo eh. Hindi, alam ni Para Ivan naman- yun kung ano yung kulang doon sa tunog. So, yun yung pipitin. Ano ba madalas? Kunyari, kung manipis ang boses, syempre, sigurado, hindi ka mag-treble. Basic settings sa karaoke dapat. Diba? Hindi ko- 2 sa treble, 4 sa bass. Nakikailan ba kayo sa gano'n, Sir Angie? Sorry, yung pag ano, yung pag may nagkakaroke sa kapitbahay nyo, lalap. Sir, sound engineer, aayusin ko lang ito ha. Hindi na nga, iniiwasan. Hindi na, iniiwasan nila. Iniiwasan. Ang yabang na. Pinihit mo gano'n. O kaya pag nanonood kayo ng live May band. pinsan ako ganyan. Sabi sa akin, sige, ba't ayaw mong, ba't ayaw mo ng di ka sa amin sumasama. Kasi pagka, Pasko, may karaoke. Parang di ka siguro, di ka music lover, no? Yan. Doon na inis ako. Sabi ko. Alam mo na, hindi mo alam yung trabaho ko, no? Di ba? Hindi ka pwedeng ito trabaho, hindi ka music lover. Sana hinugot mo yung mic tapos sinaksak mo ulit. Sinugot mo yung mic. Yung ginawa sa karaoke. Ginawa Kaya, ko. hanggang sa susunod na tawanan, dito lang. The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the Pod Network Entertainment. Ha? Bago na? Yes, and if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter, Wala nung Twitter. X na. X na. X, and subscribe to our Patreon at our website www.thecoolpals.com. Siya cool pa. Shoutout sa ating mga Patreon dyan. Ana Pajarito, Gabriel Mendoza, Francis Aquino, Marlon Ligsay Amoyan, Ero Bautista, Angel Talastas, Jamil Panganiban, Michelle Manuel, Jamie Barameda, Rick De Leon, Ross Licup, Alastair Tabilos, Christian Lin Magkalayo, Roel Joan Rebosa, Max Dimides Thomas, DJ Villanueva, Paul De Los Santos, Dennis Sarmiento, Giovanni Belda, Carlo Concepcion, Grace Abilita, Viel Camanabat, Kevin Edades, Stanley Christian Lopez, at si Alisa Gallego. Ano yun, Hindi kasi nababanggit yung shackle. Baka malamang Guess natin dito. At paghaharapin natin, Oo, hindi as band yung magkaaway na banda. at si Dapat, parang nakuha ko yung sa isang episode ng Bawal Gang. Sana may parang Facebook na mga magkakagalit. Ang ganda nun. Pagka magkagalit na kayo sa Facebook na magkakabate, doon kayo sa kabila. Yung magkakagalit lang yung doon. Diba? Ganda rin siguro nun. Yung mga comment doon, sarap. Hindi, yung pag mag-a-add ka ng friend doon. Add enemy. Add enemy, no? An enemy, tama. Saya nun. ay, meron din pala kayo ditong nag-workshop din pala kayo sa Art of Mixing. Pwede nyo bang pasadahan yan sa susunod na episode? Sige. Para malaman. Naghahalo lang pala ng pintura. No? Free time na. So abangan nyo pa, may next episode pa tayo baka kay may Sir mga Angie. kwento ka pang hindi nakakwento dyan, Sir Angie. Ayos na. Thank you, sir. From Philip Regondola, pamura kay James, si Enzo Regondola. Putang ina mo, Enzo Regondola! From Christian, hello po mga idol, pwede po pamura yung asawa ko si Era Bianca Limdico kay Papa Ryan Rems. Avrian, ano pangalan?
Neneng na lang, Neneng Limdiko. Neneng Limdiko, tanga maka. Yun. Tayo na. At from RVC, pamura po in Kapampangan accent ang tropa kong si Jed Oliero. Ano ba? Pampangan. Jed ikaw. Oliero. Haru! Tangina mo! From Gabriel James Mendoza, pamura po kay Ryan Rem, si Jamela Nicole sa Ilocano. Jamela Nicole Bututi Amam. From Lea Vibal, shoutout po sa mga nagpo-post. Boto, ti amam. Shoutout po sa mga nagpo-post about SB19 sa FB group ng Cool Pals. Mga hindot sila, wag naman masyado makalait sa isang grupo na nagbibigay ng karangalan sa ating bansa. I agree sa iyo, Lea Vibal. Support Oo, ang tama. SB19. Hoy! Anong masasabi mo sa SB19? Secret! So, ganun na lang. Secret na lang. Record ko sila, yung What, yung song na What. Yun. Kakat ba natin to? Yung reaction mo? Hindi, wala Hindi naman. Okay lang. Ako naman Safe, nagpuna na. Hindi, actually, interview rin nila ako after that eh. Di sabi ko, uy, okay naman sila. Pero sana next gawa sila ng orig. SB. Orig na Pro original tunog. nga eh. Oo, Si yung- ano eh, hindi Sir yung- Angie. Kasi alam mo naman kung ano yung ginagaya. Oo, may tape sila sa mata eh, para magisingkit. From Mark Valencia. Ay, wala ba? Wala ba? Hindi, alam mo, to be fair naman sa Nakasama ni James yung mga yun. nakasama ko sa isang wedding gig. Gwapo. Okay lang man. Hindi, natawa ako. Hindi, sobrang, hindi. Kumpara dati, nag-improve talaga sila. Sobrang ganda ng packaging nila ngayon. Pero, So packaging sila. pero nung narinig ko silang, kasi hindi rin naman talaga ako fan nung SB19 eh. Nung Entertaining naman. Nung narinig ko silang kumanta, ang galing. Ang galing talaga. Parang pag, kung ano yung nirecord nila, ganun din sila. Ang titinis ng boses, ano? Yung isa, Parang tunay. Biro. Si Moman lang to ha. Si Moman lang to Uman yan, ha. hindi Ano ba ano yun? kami ha. Atin kami, atin. Oo, ha? SB. Siguro, hanga ako sa kanila dahil masipag sila. Ayan. Which is very important, ano? Ganyan. Ito business, para silang Wolfgang din na pagpasok sa recording business. Kusino. Hindi, iba sila eh. Yung time na nakasama ko sila, parang may isang magaling kumanta, yung isa magaling lang sumayaw, isa magaling Sumula. Pag kayo magaling sumayaw sa studio, kailangan nyo pa ba siya? Hindi. Kaya ako nasabi yun kasi yung magaling ng sumayaw, matagal sa Uwi ka lang. recording. Yun yung ano. Ano naman? Okay. Complete package sila. Oo. Ayan, oh. Sir Angie, ito na pa yung part ko eh. Ba't dito ka sumayaw? May pinipilit pa Camera pala yung dapat Hindi kita kunin. marinig. Doon sa mga nagdi-disagree kay Sir Angie, putya, siyempre kailangan ganyan siya kametikuloso kasi di ba mataas yung standards na kailangan i-hit eh. Kasi yun yung trabaho niya talaga. Actually, yung pagiging critic naman, madidevelop sa'yo pag ganito na yung trabaho mo eh. Kahit kayo sigurado, sa dami na nakikita nyo na shows o ano, Yes, or napapaganon comedians. ka na. Tsaka kung may sasabihin naman si Sir Angie, ibig sabihin, ano naman yan, dahil sa isang expert opinion. Kaya Legendary. Yung kay Muman, The legendary nga hindi eh. yan expert O, opinion. wag nyo nang pansinin yung kay Muman. Gento! Gento! Hindi, tsaka ano pa rin yan, talaga business yun eh. Once na nag-perform, alam mo na, business na yun pag nag-perform na. Diba? Show business. Oo. Hindi Yun sila Yun na yung ano doon, di ba? Oh, hindi sila support boys ah. O yan ilang beses na namin binawi yun ha. Wag nyo kami, mga atin cool pals ha. From Mark Valencia, pamura kay James, si Ralph Panganiban, Raya Villamor, at si Anthony Asuncion. Tatlo kayo, putang ina ninyo. Yan, from Rick Johnson de la Cruz, pamura naman po ng malutong ang tropa ko si Mark Valencia. Na housemates ko dito sa Finland, sina Marvin Ang at Ryan Camero. Nasa Finland sila oh. Yun, eh. Tingnan nyo dyan ha. Sabay-sabay. Group Jol yan. Oh. Finland. Ito ba nakasama ko na dati? Nag-record yata tayo sir. Ay, Ano? no, hindi ko na. Sorry, tama. Siya po ay naitago din sa pangalang Paring William. Ha? So, Siya ang nag-record ng kanta mo? Nag-sound engineer doon? Saan ba? Sa auditory book ba? Sir? Sa... Hindi ko na. Basta parang, minsan, parang nakasama na kita. Yun yung... Or nakita niya siyang sumayaw ng nakabrief? Meron din kasi niyan. Kanta ba yun sir o yung auditory lang? Hindi ko alam eh. Hindi ko na matandaan. Basta,
Baka yung book ko kasi sa ABS, may auditory version nun eh. May audiobook pa. May audiobook nun na hindi ako binayaran. Oh? Ng ABS. Kaya dapat Yun yung dulo ng sinabi mo sa libo eh. Wala pa po akong bayad dito. Hindi na to recorded, di ba? Recorded pa rin. Sige. I love ABS. Ikat mo lang yung hindi nila ako binayaran ng 20 mil, ha? 20 lang kasi. Pag mga ganun. 3 buwan ko sila siningil. And for stand-up Meron comedy pa? shows, Nga pala, ano? please visit www.comedymanila.ph. Yahoo! Yeah! Woo! Oh no! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.